Siyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Isipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga looban na may pagpupuri. Hymno Processional number 217. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito. Salamat po sa buhay at lakas na taglay ng bawat isa. Salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Patawarin mo nga po kami sa mga pagkukulang namin, sa mga bagay na nagagawa, nasasabi o naiisip namin na hindi nakalulugot sa iyong paningin, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming puso't isipan upang maging karapat-dapat kami sa aming pananambahan ngayong araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo nga po kami, bawat partaker, Panginoon, ngayon sa aming pagsamba, maging successful ang aming gagawing pagsamba para sa iyong kapurihan, Panginoon. Pangunahan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Tugong awit.
Ngayon naman po ay nasa panahon tayo ng awit ng pagpupuri na pangungunahan ng PMK. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa umagang ito. Parang yung palakpak po natin, medyo mahina. Ang Panginoon po ang pinapalakpakan natin. Yan. God is good. All the time. At kahit po may bagyo, ano po ang ngalan ng bagyo? Uwa, no? Kahit may bagyong uwa, mas makapangyarihan at mas malakas ang ating Panginoon. Amen? At hindi po tayo hadlangan ng anumang bagyo. Hindi po tayo hadlangan ng anumang sirkumtansya para lamang tayo ay lumapit at makapagpuri sa Panginoon. Kaya po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Dahil ang araw na ito ay araw ng ating Panginoon, ibigay po natin the best ng ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito sapagkat tayo buhay, malakas at narito upang sumamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Tayo magpurit sumamba sa Panginoon. Pagpupuri, Pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. O ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. O ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Sama-samang nagpupuri sa'yo, sama-samang umaawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago, itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-samang sumasamba sa'yo. Sama-sama!
sama-samang nagpupuri sa'yo, sama-samang umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay nga kay buti mo. Pag-ibig mo, Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Let us shout, hallelujah! Hallelujah! Come on! Hallelujah. Let us say hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-samang umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay nga kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Let us say hallelujah! Hallelujah. Gusto marinig ng Panginoon? Hallelujah! Aawitan ka, aawitan ka, papupurihan ka, papupurihan ka, sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Sama-samang nagpupuri sa'yo, sama-samang umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay nga kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-samang sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo. Yes, Lord, kami sumasamba sa'yo. Sa anumang pagkakataon ng aming buhay, kami sasamba sa'yo. Amen? Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Sa gitna po ng bagyo, kalungkutan, problema na ating nararanasan, meron tayong kapayapaan. Amen? Kasi alam natin, ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Ang Panginoon natin, yayakapin tayo. Ang Panginoon natin, poprotektahan tayo sa namang uri ng kalamidad na meron tayo. Kaya patuloy po nating ipagkatiwala yung ating sitwasyon, kalagayan sa ating Panginoon, at patuloy po nating nasain yung kapayapaan na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Kapayapaang nagmumula sa iyo, kaligayahang nakamit sa piling mo. Kapayapaang nagmumula sa iyo, kaligayahang nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama.
sa piling mo. Awitan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahang nakamit sa piling. Isa pa ba nang di maganda? Sinong narinig? Ako pa, makas ka. Ito ba yun o yung isa? Ko sa piling, wala nang hahanapin pa kundi ikaw lamang aming Panginoon. Naisin pa kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang hahanapin, wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka. Say to the Lord, Jesus, sa'yo ang buhay. Let us shout the name of Jesus. Nagtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Pupurihin ka. Let us sing this song. At ang iniisip po natin ang ating Panginoon. Pupurihin. Let us say pupurihin. Pupurihin. O say pupurihin. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin
Panginoon, sa umaga pong ito, isa lamang po ang naisin ng aming puso, Panginoon. Ikaw ay aming mapapurihan, O Diyos. Ikaw ay aming masamba sa espiritu at katotohanan. Sa gitna, Panginoon, ng bagyong aming nararanasan, mas makapangyarihan ka, Panginoon, sa bagyo at sa sitwasyon na meron kami. Ikaw po yung Diyos na makapangyarihan, Diyos ng lahat ng bagay, at kontrolado mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Sa umagang ito, bigyan mo kami ng kapayapaan ng kaisipan. Bigyan mo kami ng kaligayahan na kami po ay lumapit sa iyo at patuloy kang papurihan. Maghari nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at maitanghal namin ang nag-iisang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Naman po ay pakinggan natin ang pagbasa ng text ng batayan ng ating tagapagsalita. Mula po sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 18, verses 21 to 24, ay ganito po ang ating mababasa. Matapos gawin ang ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilim ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Patuloy nawa na lahat po tayo ay pagpalain ng Panginoon sa mga batayang ito na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Kasulatang banal, galing sa kalangitan, sa iyo'y nalululan, katotohanan ng tunay, aral mo'y kaligtasan, naming makasalanan. Inaanyayahan ang mga kapatiran sa dakong harapan para sa dalangin pastoral. Sa lahat po ng ating mga kapatid na may mga tanging kahilingan sa harapan, kayo po ay aking inaanyahan sa harap upang atin po itong idalangin sa Panginoon. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa dalangin pastoral ng inyong pastor, hinihiling ko po na ilapit natin ng personal yung ating mga sarili sa Diyos, humingi tayo ng tawad, at mag-focus po tayo sa isang panalangin na meron pong kinalaman sa bagyong papasok sa ating bansa o nakapasok na. Personal tayong manalangin na una, iligtas ng Panginoon ang maraming tao at hanggat maaari ay hilingin natin sa Panginoon na imbis na lumakas, yung pong bagyo na ito ay humina pa at hindi makasama sa atin bilang mga tao. At gusto ko ring sabihin sa inyo, hindi man gawin ito ng Panginoon sa atin, alam ko na mayroong purpose ang Panginoon na hindi lamang natin alam. At ang gusto ko na matanim din sa ating puso na sa kabila ng lahat ng iyon, mananatili ang ating paniniwala, mananatili ang ating pag-ibig sa ating pong Panginoong Diyos. Binibigyan ko kayo ng ilang sandali, ilapit ang mga sarili sa Panginoon at idulog natin sa Panginoon itong bagyong darating sa ating bansa.
Aming Panginoong Diyos, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sa iyo pong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming pong mga kasalanan at nakalalapit kami, Panginoon, sa iyo ng mayroong kalinisan na hindi nagiging sagabal ang mga kasalanan upang hindi mo dinggin ang aming mga panalangin. Bagkus sa tuwing kami ay lumalapit sa iyo ng mayroong kalinisan ng aming mga puso, Panginoon, binubuksan mo po ang iyong tenga para sa amin na iyo pong mga anak. Salamat, Panginoon, sa paglilinis ng aming puso, ng aming isipan, at minamarapat mo, Panginoong Diyos, na ang bawat isa sa amin sa loob ng templong ito, ang bawat isa sa amin ay nagiging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang aming bayan, ang aming bansa sa kaniyang kalagayan. Hindi namin nalalaman, Panginoon, kung ano po ang iyong plano. Pero naniniwala po ako, Panginoong Diyos, na ang lahat ng iyong plano ay para sa ikagaganda at sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. At kung ang amin namang bansa, Panginoon, ay nagpapatuloy sa kanyang mga kasamaan, sa kanyang kasalanan, na ginagawa ng ilang mga tao lamang, Panginoon, kami po ay naninikluhod sa iyo na huwag mo pong marapatin, Panginoon, na ang bawat isa sa bansang ito, Panginoon, ay madamay sa mga ginagawa nilang mga kasalanan. Bagkus, Panginoon, ang aming pong panalangin ay panagutin ng personal ng mga taong ito na patuloy pong nagsasamantala sa kaban ng aming pong bayan. Pero Panginoon, pagkaloob mo rin po sa kanila, Panginoon, ng pagkaunawa, bigyan mo sila ng isang bukas na puso na maunawaan nila na ang kanilang ginagawa ay hindi ayon sa iyong kalooban. Panginoon, dalahin ko po ang aking mga kapatid na ito na ngayon ay nakadulog sa trono ng iyong biyaya. Hindi ko po alam, Panginoong Diyos, personal ang laman ng kanilang mga puso. Hindi lamang sila, maging ang aking mga kapatid na naroroon, Panginoon, sa kanilang kinatatayuan. Hindi ko po alam, Panginoon, ang laman ng kanilang mga puso. Ang tanging alam ko lang, Panginoon, naririto sila sa iyong harapan upang kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. At iisa ang aming layunin, iisa ang laman ng aming puso. Yung kami, Panginoong Diyos, ay maniwala sa iyo. Yung kami, Panginoon, ay manampalataya sa iyo. Yung kami, Panginoong Diyos, ay hindi mo pababayaan anuman ang nangyayari sa sanlibutang ito. Kami po, Panginoong Diyos, ay natiling magiging matapat sa iyo. At lagi po ninyong ipagkakaloob sa amin ang proteksyon na amin po mga kailangan kahit na pumasok, Panginoong Diyos, ang malakas na bagyo na ito sa aming pong bansa. Salamat, Panginoon, sa pagkatapos ito, Panginoon, meron kang ituturo sa amin. Maunawaan namin, Panginoong Diyos, yung mga bagay na hindi namin nalalaman. Kung minsan, Panginoon, masakit ang pagtuturo mo, pero Panginoon, kailangan ito para mas lalo naming matuklasan ang iyong pag-ibig po sa amin. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito na madalas, Panginoon, ay nagiging tagapamagitan sa aming bayan at sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kanila na patuloy na nanalangin para sa aming iglesia, na patuloy na nanalangin sa bawat kapatiran at patuloy na nanalangin sa kalagayan ng aming bansa. Kaya, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ang lahat ng dalangin ng aking mga kapatid na ito, kabataan, young adults, kalalakihan, kababaihan, maging ang mga senior citizen, Panginoon, dinggin mo po ang kanilang mga panalangin. Dinggin mo po, basahin po, Panginoong Diyos, ang laman ng kanilang mga puso. At sama-sama po naming pinapakawalan mula dyan sa langit, Panginoon, ang mga biyaya na kinakailangan naming matanggap upang kami naman, Panginoong Diyos, bilang iyong mga anak, Panginoon, ay makatulong din sa aming pong kapwa na nangangailangan. Panginoon, sa aming pong pagsamba, gagamitin mo po ang aming diakonisa, magpapakahayag ka po sa amin, bubuksan po namin ang aming puso, ang aming isipan, nanamnamin po namin ang mga pagkain espiritual na kailangan namin sa araw na ito. At kayo po, O Diyos, ang patuloy na magpapala sa amin. Hindi lamang sa espiritual na kalagayan, maging sa aming pang-araw-araw na pangangailangang material na ipagkakaloob mo po sa amin. Lord, maghahari ang katahimikan, maghahari ang kapayapaan sa aming templo sa panahon po ng aming pagsamba. At bibigyan niyo po kami ng kapayapaan ng puso at kapayapaan ng isipan, tatanggalin sa amin ang mga alalahanin at patuloy kaming magtitiwala sa iyo, anuman ang mga nangyayari sa paligid namin.
Ito po ang aming sama-samang panalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pagbasa ng mga kabalitaan at pasasalamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang mga kabalitaan at mga pagbati. Sa umaga pong ito ay ating pong isa sa alang-alang ang ating pong safety. Kaya po pansamantala po muna na ang ating Sunday School ay ating ikakansela, maging ang katekismo po ng mga bata. So magre-resume po ang ating Sunday School sa Sunday at ang katekismo po ay magmi-make-up class na lamang po sila. Para po sa ating mga regular Bible studies ng mga kapisanan, ito po ay ating tunghayan sa ating mga kanya-kanya mga G. Para po naman sa gawain ng mga gawain po ng Young Adult, ang National Young Adult Convention 2025. Ito po ay gaganapin on December 13. Dito po sa Sapampala, Yemelif Church na may registration fee na 150 pesos. So patuloy po nating isama sa ating dalangin ang gawaing ito, lalo na po ang ating Ate Rachel. Sa November 15 po ay isasagawa po ang National Women's Conference sa Santa Maria Municipal Gymnasium, Santa Maria, Bulacan, na may temang Punto de Vista, Women in God's POV. Mga dadalo, kapisanang kababaihan, registration fee 300 pesos at kayo po ay nakadress. Sa darating pong November 16 naman po ay atin na pong isasagawa sa linggo na po ito. Na-compute na po ba natin ang ating magiging one-day salary and one-day allowance? So ating pong idanangin ang ating mga puso sa natatanging handog na ito na ating ipinagkakaloob, minsan isang taon, ang ating one-day salary para sa mga may trabaho, may negosyo, at para naman po sa ating mga mag-aaral, ang inyong one-day allowance. November 21 and 22, National Men's Conference, nagaganapin sa San Antonio, Quezon, na may registration fee na 800 pesos. Ang iba pa pong mga gawain, Mission and Action, Matthew 25 ng Kabataan, at ang board planning po on November 28 and 29. Atin pong pinakikiusapan saglit mamaya pagkatapos ng ating pananambahan. Saglit lang po, may sasabihin lang pong konti si Pastor, si Ate Veron, Bo, si Ate Maika, ang mag-asawang Maika and Deo Gelione. Saglit lang po, mga 2 minutes lang po. May sasabihin lang pong konti ang ating Pastor. Ang biyaheng Baguio po ng mga YA at working na kabataan on November 13 to 15. So patuloy po nating idalangin ang gawaing ito. Happy birthday po sa ating mga kapatid na sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan. November 9, kapatid na Melissa Perida. November 9, kapatid na Ritz Matthew Sanyes. November 10, kapatid na Franz Kaizen Morales. November 10, kapatid na Jetro de los Santos. November 11, kapatid na Era May Reyes. November 11, kapatid na Atina Morales. November 13, kapatid na Flor de Lisa Herrera na nasa US. November 13, kapatid na Kuya CJ de Mesa. November 13, kapatid na Ray Andrea Espiritu na nasa Canada. November 14, kapatid na Helen de Mesa. November 15, ang ating Lola Heneng Dalmasio. November 15, ang kapatid na Auring Evero. Yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman ay pakinggan natin ang tanging awit ng kapisanang kababaihan.
Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe ng buhay ng dadalhin ng ating tagapagsalita, ang ating the most beautiful, the most energetic DSS of the decade. Jack Grace Brincola. Ayun. Salamat po, Ate Mirna. Magandang umaga po sa ating lahat. Nako, halatang ilan sa atin ang natakot, ano? Kay Uwan. Opo. Tayo ay nananalig, nananampalataya na nasa Panginoon ang kontrol ng lahat ng bagay. Nasa Panginoon yan. Ilan po sa mga winika ni Mother Teresa ay ganito. Ang sabi niya, "Don't worry about changing the world. Just ask, what can I do to plant love in my own home?" Sinabi rin po niya, your primary task as a steward is to create a home environment where the presence of God is felt, taught, and lived. Pangatlo, sinabi niya rin, to be a good steward of your family means recognizing that your home is your first and greatest mission field. At sa huli, sinabi niya,
The family is not an important thing, it's everything. Ang buwan po ng Nobyembre sa ating church, sa National Church ng Yemilif, ay Stewardship Month o pagkakatiwalang Kristiyano. Makikita po natin dito sa unang slide, ang pangkalahatang paksa sa buwan po na ito, ako ay mabuting katiwala sa sangnilikha. Dahil meron pong 5 Sundays ang buwan ng Nobyembre, ay meron pong 5 pangunahing paksa ang tatalakayin sa panahon po ng ating pananambahan. At sa araw pong ito, sa ikalawang linggo, ay naka-assign po ang paksa patungkol sa mabuting katiwala ng ating pamilya. Mga minamahal na kapatid, tayo ay katiwala ng ating pamilya. Iyan ang isang katotohanang hindi natin maikakaila sa ayaw mo't sa gusto. Katiwala tayo ng ating mga sambahayan, ng ating pamilya. Sa sandaling tayo ay isinilang, sila na ang ating pamilya. Isang pangkat ng mga tao na hindi natin pinili kung sino, kailan o paano sila magiging bahagi ng ating buhay. Ito ay hindi nagkataon lamang. Ito yung wala kang option no? Yung pagsilang mo sa mundo, dito ka kabilang sa pamilya na to. Di po ba? Hindi mo ang gusto ko pag ako'y ipinanganak Amerikano. Ang gusto ko ako'y pag ipinanganak ay doon sa mga matatangos ang ilong. Sa matatangkad, sa ganitong genes, sa ganitong DNA. Wala kang choice di ba? Pag ipinanganak ka, yan ang mundong kagigisnan mo. Hindi mo pwedeng sabing dapat anak ako ng kontraktor, isa ako sa mga nipo babies. At pwedeng mamili. Kung po pwede nga lang di po ba? Pero may plano ang Diyos sa lahat ng bagay. Naniniwala tayo nang tayo ipinanganak, alam ng Panginoon kung saan tayong kanya-kanyang pamilya ilalagay. So hindi siya nagkataon. Pinili ng Diyos ang ating pamilya kung saan tayo ilalagay. Ang Diyos po ang nagtalaga sa atin sa partikular na pamilyang ito. Siya ang nagbigay misyon sa atin na tinitiyak kung anong pamilya tayo at kung paano tayo magiging mabuti at responsableng kaanib o miyembro ng pamilya nito. Ang bawat tahanan ay isang banal na pagtatalaga, isang misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya't ang tanong sa atin, paano tayo nga ba nagiging mabuting katiwala sa pamilyang itinilaga ng Diyos? Paano natin pangangalagaan ang yaman na ipinagkatiwala niya sa atin? Yung yaman na tinutukoy ang ating pamilya. Ang ating pananaw sa pagiging miyembro ng pamilya ay dapat nakatuon sa pananagutan at paglilingkod. Hindi yung ano ba ang kanilang pananagutan sa akin? Ano ba ang magagawa nila sa akin? Kundi mas magandang tingnan na ano ba ang aking mga pananagutan, ano ba ang aking mga dapat ipaglingkod sa pamilyang aking kinabibilangan. So tayo ay tinawag hindi lang upang tumanggap, kundi upang magbigay, upang maging ilaw at sandigan sa isa't isa. Ako ay mabuting katiwala ng aking pamilya. Hindi ko na po babasahin ang mga batayang talata. Ito po ay mula sa Genesis chapter 2, verses 18, 21, 22, 23, 24. Ang tao ay hindi nilikha ng Diyos na mabuhay na mag-isa lamang. Binigyan siya ng Diyos ng karapat-dapat nitong makasama ng katulad niya. Bilang mabuting katiwala ng pamilya, dapat pahalagahan natin ito at pagyamanin para sa ikauunlad ng pagsasama. Ano nga ba ang pamilya? Ang pamilya po ay lipon ng 2 o higit pa sa 2 tao na magkaugnay sa dugo,
sa bisa ng kasal o sa pamamagitan ng pag-aampon o paninirahan sa isang tahanan. Ang mag-asawa na pangunahing bumubuo sa pamilya ay pinag-isa sa pamamagitan ng tali ng kasal. Ang pamilya po ay isang grupo ng mga tao na may ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-aasawa, pagsilang at pagsanay ng mga anak. Ito po ay isang pundasyon ng lipunan kung saan ang mga individual, ang bawat isa ay nagkakaroon ng suporta, pagmamahal at proteksyon mula sa kanilang mga kasapi. Karaniwang binubuo nito ang mga magulang, anak. Ngunit maaari rin itong magkaroon ng iba't ibang mga kaugnayang pamilya, depende sa kultura at tradisyon. Ano nga ba ang pamilya ayon po sa Biblia? Ang pamilya po ay kaloob ng Diyos na Kanyang nilikha bilang katugunan sa pangangailangan ng isang individual na magkaroon ng makakasama at makakatuwang sa buhay. According to the Bible, a family is primarily a foundational institution established by God. Ang Diyos po ang nagtalaga, ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang nagtatag. Consisting of a husband and wife united in marriage, along with their children, whether through birth or adoption. It emphasizes the importance of procreation and the family unit as the building block of society. The concept of families was introduced in the very beginning sa pagkakalikha pa lamang. As we see in Genesis chapter 1 verse 28, ano po sinasabi doon? God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." Sa ating pong pagbubulay-bulay ngayon, titingnan nating mabuti ano-ano ang mga dapat nating gawin upang mapagyaman ang pamilyang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Katulad nga po ng introduction natin kanina, nang tayo'y isilang, yun na ang pamilyang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, dahil yan ay bigay ng Diyos, automatic, pinagtitiwalaan at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yung pamilya na iyan. Ako ay bahagi ng aking pamilya. Sa verse 18 po, ang sabi po doon, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Sa pasimula pa lamang ay hindi na nais ng Diyos na ang tao po ay nag-iisa sa buhay at walang kasama. Sino nga po ang unang nilikha? Si Adan. Si Adan ang nauna at pangalawa si Eva. Bahagi ng kanyang pagkakalikha na ang tao ay mabuhay na may kasama at katuwang sa buhay. Kung itutuloy po natin yung pagbabasa, mababasa po natin sa mga susunod na talata sa 19:20, gumawa ang Diyos ng mga hayop at ibinigay sa tao ang pamamahala ng mga ito. Ngunit isa man sa mga ito ay hindi naging angkop na makakatuwang ni Adan. Nangangahulugan na hindi ang anumang uri ng hayop ang nababagay na makakasama ng tao sa buhay. Isang tao na kauri niya, lalaki para sa babae at babae para sa lalaki. Ito po yung disenyo ng Diyos na kanyang makakasama at makakatuwang sa kanyang buhay. Silang dalawa ay bahagi ng isang pamilya na nilikha ng Diyos upang magkatuwang na pamahalaan ang daigdig na ito na nilikha ng Panginoon. So, ang pinakahuling nilikha ng Panginoon ay ang tao. So, una hanggang ika-5 araw ay nilikha ng Diyos ang lahat.
sa lahat ng ating mga pangangailangan. Walang labis, walang kulang. Na mapapanirahan ng tao. So hangin, araw, buwan, puno, halaman, tubig, karagatan, kabundukan, lahat ng yan ay sa karunungan ng Diyos ay nilikha niyang lahat sa pangangailangan nating tao. Sa ika-6 na araw, nang makita ng Diyos na kumpleto ang mga lahat, ngunit kailangan ng mamamahala, nilikha ng Diyos ang tao. Pero sadyang sa karunungan ng Diyos, nandun ang kanyang pagmamalasakit, yung kanyang pagmamahal. Pwede naman niyang hindi intindihin yung kalungkutan ni Adan. Pwede naman sabihin, ba't ka ba naglulungkot-lungkutan dyan? Hindi alagaan mo na lang yung mga hayop at magpakasaya ka sa hardin ng Eden, ano? Pero hindi laging very considerate ang Diyos. O naku, mukhang hindi magiging masaya. Si Adan, kailangan talaga niya ng makakasama. Hindi pwedeng nag-iisa, no? So, nilikha ng Panginoon si Eva na kanyang makakasama, naging happy together. Pero sa mga susunod na mga talataan sa aklat ng Henesis, doon naman natin makikita paanong pumasok ang tukso, paanong pumasok ang kasalanan, paanong sila ay napalabas sa hardin ng Eden. So sa kabila ng kabutihan ng Diyos, sa nakita niyang lahat ng pangangailangan ng tao, sa kahinaan ng tao, pumasok pa rin ang paglabag at pagsuway sa Panginoon. Sa Panginoon. So, nakita ng Diyos na mabuti, na mayroong babae at mayroong lalaki. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabawal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Yan naman po ay mula sa aklat ng mga ngaral, chapter 4, verses 9 to 12. Ang pamilya po ay nilikha ng Diyos na magkakaugnay dahil sa ating pangangailangan sa isa't isa. Dapat nating maunawaan na tayo bilang bahagi ng pamilya ay sadyang inilagay ng Diyos sa ganitong kalagayan. Dahil nais niya na pahalagahan natin ang ating tungkulin bilang mga kaanib at miyembro ng pamilyang pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Tandaan natin na tayo ay sadyang inilagay na bahagi ng ating mga pamilya sapagkat alam ng Diyos na angkop tayong kabahagi sa pamilyang ating kinalalagyan. So kuminsan baka naku-question natin na karapat-dapat ba ako sa pamilyang pinaglagyan sa akin ng Lord? Bakit ba sila ganito? Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? Laging doon sa pinakaantas ng kaisipan ang dapat lagi nating abutin ng isip natin na alam ng Diyos kung bakit tayo nalagay sa pamilyang ito. May mga katanungan tayo, bakit ba nangyayari ito sa aking pamilya? Marami tayong mga tanong na talagang mahirap sagutin. Pero dahil sa karunungan ng Diyos, sa pananampalataya natin, yung ating mga prayers sa Panginoon, nalalaman mo ang kalalagayan ng aking pamilya, nalalaman mo ang kalagayan ko ngayon, kumilos ka, magpakahayag ka sa aming pamilya. Ano man ang mga suliranin, ano man ang mga bagay na eto na, tanggapin ko na ang kalalagayang ito ngayon. So tulungan mo ako, Panginoon, na maging malakas. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, alam ng Panginoon kung ano ang magiging katugunan niya sa ating mga panalangin. So naniniwala tayo na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng isang pamilyang pinaglagyan ng Panginoon sa atin. Ako ay mahalagang bahagi ng aking pamilya. So yung una, sinasabi natin na bahagi ako ng aking pamilya. Ikalawa, ako ay mahalagang bahagi. Hindi ka lang bahagi, kundi mahalaga kang bahagi ng iyong pamilya. Kung iniisip mo na wala kang silbi, wala kang kontribusyon, mali. Kasi may plano ang Diyos kung bakit ka nariyan eh. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin, wala naman akong,
nagiging kontribusyon. Wala naman akong nagiging, ano ba yung mababaw na Tagalog? Parang bahagi o silbi sa pamilya. Mukhang wala naman eh. Pero hindi eh. May plano ang Diyos kung bakit nalagay ka diyan. Ipagpatuloy po natin. Ang sabi po sa mga talataang 21 to 23, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Mahiwaga po itong mga talataang ito, no? Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito po yung mga unang bahagi ng pagtuturo sa catechism eh. Doon sa una hanggang 15 kinakabisado ng bata. Yung sinong lumikha sa'yo, sino ang mga unang nilikhang ng Diyos, sino ang mga naunang tao na nilikha ng Diyos. Very critical itong explanation nato sa kanila. Sabi ng mga children, ibig mong sabihin, yun ang unang operasyon niyang ng Diyos. Oo nga, tama naman nga, ano. So, marunong po palang mag-opera si Jesus. So, medyo may kalituhan pa po sila kasi po ito'y lumang tipan, ang ating, ang Diyos, ang bahagi nito. So, si Jesus Christ pagdating niyang New Testament. Pero sabi ng mga children, paano po ba ginawa? Pinatulog si, wala pang consent, pinatulog si Adan. At sinasabi dito sa Genesis, habang natutulog, kinuha ang kanyang tadyang. So, hindi natin alam kung may anesthesia ba yun o paano bang... Pero at the end of the day, kapangyarihan lahat ng Diyos yan Lahat ng bagay na yon. So, sabi ng children, ganun po pala ginawa. So, magkaiba pala ang creation ng Lord. So, sa lalaki, kumuha siya ng putik, hinubog niya at kanyang hiningahan. Sa babae ay iba ang naging pamamaraan ng Panginoon. So sa mga children, kailangan ipaliwanag sa kanilang mabuti. So kapag hindi ko na alam ang sagot, mga anak, napakarunong ng Panginoon. Kahit anong pamamaraan ay kaya niyang gawin. Kahit pagising siguro si Adan, lahat ng bagay na yan ay ayon sa karunungan at kalooban ng Panginoon. Kaya sa mga children, ang napakahalaga yung faith sa Panginoon Kasi minsan mahirap talagang tanggapin Bakit? Bakit ganun? Bakit ganyan? Pero hindi Kapag nabuksan na yung puso't isip ng mga bata, pag natanggap na nila yung pananampalataya sa Panginoon, lahat ng bagay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Batay po sa talata, makikita natin ang kahalagahan ng isang kaanib ng pamilya. Siya ay hindi lamang kasapi nito o responsibilidad ng iba. O kung minsan ay, kung inilagay ng Diyos ang kaanib ng pamilya dahil mahalaga siya, una sa Diyos, ikaliwa sa kanyang kapamilya. Ang isang tao ay isang maingat na nilikha ng Diyos. Ang isang tao ay isang maingat na nilikha ng Diyos. Mula sa bahagi ng katawan ng isang tao at sadyang inilagay sa kanyang pamilya. Hindi siya kinuha ng Diyos sa lupa, hindi siya kinuha sa hayop o sa puno o sa anumang ibang nilikha, kundi mismo sa katawan ng kanyang kapamilya upang pahalagahan ang kanyang pagiging bahagi nito. Mahalaga ang bawat bahagi ng pamilya sa paningin ng Diyos. Lahat po yan mahalaga sa Diyos. Hindi lamang ang ama o ina, ang mga anak, ang mga grandparents o lolo't lola. Mga kapatid at iba pa ay sadyang inilagay ng Diyos sa isang pamamahala na dapat din nating pahalagahan. Dapat nating tularan ang pagpapahalaga ni Adan nang nakita niya si Eva. Sapagkat ang mga kaanib ng ating pamilya ay katulad natin at mula sa ating sariling katawan. Napakahalaga po na kung tatalakayin mo theologically is napakalalim. Pero tinitingnan po dito yung appreciation ni Adan na sa akin pala ito nanggaling. Kailangang pahalagahan. Siguro, Pastor, patawarin mo ako, pero sa sobrang pagmamahal ni Adan, ganun na lamang ang naging kanyang pagsunod kay Eva.
Yung sobrang appreciation niya, di ba? So, kaya noong sumuway si Eva, ano ba yung pinagbabawal? Kainin ng lahat doon sa hardin. Wag lang ang bungang ito. Hindi naman po sinabing apple wala po sa Biblia yung apple. Kaya sabi ng mga children, Diakonisa, apple, ang mga anak, hanapin sa aklat ng Genesis, wala nga sinabi kung anong prutas yan eh. Basta, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong ito. Hindi po ba? Huwag niyong kakainin ito. Ewan ko ba naman sa tao? Ganyan tayo, no? Kung ano yung bawal, kung ano yung mga bagay na talagang alam nating magkakasala tayo, ba't ba ganun, ano? Yun ang gustong-gusto nating pinipitas, yun ang gustong-gusto nating pinipili, bagamat alam nating may paalala na ang Lord. Diba? Sa lahat naman ng ginagawa nating kasalanan, alam na natin kung ano yung tama at mali. Pero lagi nating napipili yung hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So ano nangyari doon? Nang lumapit si Adan, si Eva, siya yung unang pasaway, no? So ito namang isa, sa sobrang pagmamahal dun sa isa, sinunod naman tong isa. Kaya ang sabi ng mga children, kayo palang diakonisa mga babae ang nananahimik si Adan Ito naman pala ang nanukso. Sabi pa ng mga children, bakit ba kasi minana natin yung kanilang mga kasalanan? Sila lang pala ang may kasalanan. Bakit sinasabing lahat ng tao ng ipinanganak ay makasalanan na? Yan po ay mga theological discussion. Mahabang talakayin, kaya humahaba kami sa mga pag-aaral namin, pero dapat nilang maunawaan na tayo ay minana natin ang kasalanan ng ating mga ninuno. Pero at the end ng explanation at even sa atin ng mga adult, bagamat ang tao ay nagkasala pa din, nawasak ang kanilang ang napakagandang kalagayan sa hardin ng Eden. Kaya sabi nila, kung hindi naman pala nagkasala si Eva at si Adan, di hanggang ngayon nasa Garden of Eden tayo. Libre lahat. Libre talaga lahat. Dahil lahat yun di ba? At sinasabi sa panahong ng paglikha, ang mga hayop ay hindi rin mababangis. Naging mabangis lang sila nung sila'y tinutugis na ng tao, pinapatay, at kung ano-ano pa. Di po ba? So sa pananaw ng mga bata, ay hindi pa nila ganun ka-accept. Pero sa atin na mga nakakaunawa at talagang bugbog na sa salita ng Panginoon, lahat yan ay unti-unti nang nauunawaan ng bawat isa sa atin. So napakahalaga po ng pamilyang pinagdalhan sa atin ng Panginoon. Bahagi tayo ng pamilya at mahalaga tayo sa bawat kaanib ng pamilya. Kaya lang minsan, nagkakaroon ng mga suliranin sa pamilya na para bang mahalaga lang ako kay tatay, mahalaga lang ako kay nanay, spoiled lang ako kay lola, spoiled lang ako kay lolo, di po ba? Pag pinag-uusapan po namin ni Pastor, mas educated ang tao ngayon. Mas may pinag-aralan ang tao ngayon. Pinag-aralan ng kung ano-anong uri ng psychology. Dati walang subject matter sa parenting. Ngayon, sandamakmak ng mga training about sa parenting. May mga aklat na mga tungkol sa pagpapamilya. Pero kumusta ang pagpapalaki ng pamilya bagamat pinag-aaralan na ang pagpapamilya? Kumusta ang discipline sa mga children? Compare nung araw. Tama po? Wala namang lesson nun Wala namang mga training nun Pero gusto nating sabihin, mas mahusay ang pagtataguyod ng mga magulang noong araw. Kaya ganyan. Naku, nagtatanguan sila. Lahat pa, yes. Uminglis no? Yes. Hindi natin alam no? Bakit mas mahusay, mas dedicated parents? Opo, matapang kong sasabihin yun talaga. Iba talaga nung araw. Iba talaga ang disiplina. At madaling i-accept talaga ng mga children na ginagawa ito ng mga magulang ko sa akin kasi mahal nila ako. Ngayon, natuto ang tao
Matalino ang tao, matalino ang mga bata. Pero ibang klase ang paghubog sa mga children. Iba rin ang children sa panahong ito. Yung pag-inog ng daigdig, yung pagbabago ng lipunan, ng environment natin, ibang-iba po talaga ang mga children. Iba't ibang polisiya ang ginagawa ng gobyerno, hindi natin alam. Ang curriculum ng Department of Education, iba-iba ang mga ginagawa para makatulong sa buhay ng pamilya. Pero hindi natin alam. Nakakalungkot din na ngayon sa usapin ng corruption sa lipunan, ang sinasabi, 2 institusyon ang nagkulang kung bakit ganyan ang nangyayari sa ating lipunan. Una, problema daw ng pamilya, lumaki ang mga yan, naghahaman dahil hindi tinuruan sa tahanan, hindi rin tinuruan ng simbahan. Ngayon, hinahanap lahat ng mga nagsisisihan kung bakit nagiging ganito ang ating kalagayan sa ngayon. Pero ako, ang personal reflection ko po, itong mga taong to, pwedeng sabihin nating galing sa mga matitinong pamilya. Galing sa mayayamang pamilya. Mga educated sila. Itong mga nanggugulo sa lipunan natin at ang mga bahagi ng corruption. Pero, ang kulang sa kanila, yung takot sa Diyos. Kung yun ang gusto kong sabihin na ang lundo nito, kulang sila sa takot sa Panginoon. Kaya napakabilis nilang gawin ang mga kasalanang ito. Hindi siya po pwedeng 100% ay isisi sa pamilyang pinanggalingan, isisi sa simbahan, pero at the end of the day, yun ang nakakita ko doon. Hindi sila natatakot sa Panginoon sa paggawa ng pagiging gahaman sa nangyayaring ito. Kaya itong bagyo, yung bang Lord, bakit ba sunod-sunod ang bagyo sa amin? Sunod-sunod ang lindol. Ano ba talaga yung gusto mong ipakita? Mukhang hindi ka na talaga nalulugod sa bansang Pilipinas at talagang ito na ang kalagayan naming mga Pilipino. Kaya marubdob na panalangin ang kailangan po natin. So, ikaw ay bahagi ng pamilya, mahalaga tayo sa ating pamilya. Ako ay nagpapahalaga sa aking pamilya. Ano po sabi dun sa verse 24? Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Ang talatang ito po ay hindi nagtuturo na pabayaan na ng isang tao ang kanyang mga magulang kapag siya ay may bago ng pamilya. Bagkus, ito ay nagsasabi na may bago na siyang responsibilidad. Iiwan niya ang kanyang mga magulang upang makapagbigay ng malaking panahon sa kanyang pinasimulang pagsasama sa kanyang asawa. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, sabi po ito sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ito po sabi doon, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Kasi sinasabi dito na ako ay nagpapahalaga sa aking pamilya. Mahalaga sa Diyos ang pagbibigay galang sa mga magulang dahil ito ay bahagi ng kaniyang 10 utos. Exodus chapter 20 verse 12. Hindi niya nais na pabayaan natin at hindi pahalagahan ang pinagmula nating mga magulang. Ngayong tayo na ay may kakayahan at may iba't ibang pamilya na. Oo, marami tayong naririnig ng mga katuruan ngayon na hindi mo dapat pagbayarin sa iyong mga ginugol ang iyong mga anak at pagbayarin sila sa atin. Hindi nila responsibilidad yon. Tama? Di po ba? Hindi naman yung, anak, naka 1,000 promil ka times, magkano ba isang lata nun? 2,500. So, pagdating ng araw, ito babayaran mo sa akin. Walang ganon. Walang computation na ganon. Hindi po ba? Pero anong sinasabi sa pinag-aaralan natin? Kahit na meron naman ang mga anak na meron ng kanyang-kanyang pamilya, ay hindi dapat talikuran ang kanyang mga magulang. Nandun pa rin ang pagmamahal, pag-aaruga, at syempre yung pagtulong sa kalalagayan, lalo na sa mga matatandang mga magulang.
Kaya ano sabi doon? Hindi niya nais na pabayaan natin at hindi pahalagahan ang pinagmula nating mga magulang. Ngayong tayo ay may kakayahan na sa buhay. So mabuting katiwala ng ating mga pamilya. Mabuting katiwala ng ating pamilya. Ang lahat ng kaanib ng ating mga pamilya ay may mahalagang bahagi sa ating mga buhay. Kung paanong pinapahalagahan nila tayo, ay dapat din na nagpapahalaga tayo sa kanila. Hindi nais ng Diyos na dahil mayroon na tayong mga kanya-kanyang buhay, hindi na tayo tatanaw ng utang na loob sa mga taong nagpagal. Kung kaya tayo ay nasa mabubuti kalagayan. Dapat nating tandaan ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga kamag-anak, ang unang ibinigay sa atin ng Diyos bago dumating ang bagong pamilya na ating bagong pasisimulan. At sila rin ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tayo ay inilagay ng Diyos bilang katiwala ng ating pamilya mula pa lamang sa pasimula. Hindi natin ito pinili. Ala tayong naging option sa pagpili kung saan tayo inilagay ng Diyos at kung saan ilalagay ng Diyos. Yan ay inilaan ng Diyos sa atin. Mayroon kang magagawa upang mapaunlad ang iyong pamilya, upang mapaunlad ang samahan, ang pagmamahalan, ang uri ng pamumuhay ng ating pamilya. Nawa, maging mabuti tayong katiwala at katuwang. Pahalagahan po natin ang bawat miyembro ng pamilya. Bata man yan, mas matanda sa atin, ilagay natin sa ating isip, sa ating puso. Katiwala ako ng Panginoon. Pinagkatiwalaan niya ako para sa pamilyang pinaglagyan niya sa akin. Nawa ay maging mabuting tayong katiwala at katuwang upang ang pamilyang ipinagkatiwala sa atin ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at ng ating kapwa. Aming Panginoon, salamat po. Salamat sa pamilyang pinaglagyan mo sa bawat isa sa amin. Nawa nga, Panginoon, maging mabuti kaming katiwala. Mahalin namin ang aming mga pamilya. Kung mayroon man pong mga suliranin, kung mayroong mga mabibigat na mga kinakaharap na mga challenges sa buhay pamilya, ay huwag mong alisin sa aming mga puso yung pagpapahalaga, yung pag-recognize na ikaw ang Diyos na naglagay dito sa amin at meron kang purpose kung anumang mga kalagayan meron ang aming kanya-kanyang pamilya. Dalangin ko, aking Panginoon, na tingnan namin yung aming mga sarili. Huwag kaming laging naghahanap. Kung hindi, ano ba ang aking maiko-contribute? Ano ba ang aking mga maliit na magagawa sa aking pamilya? Paano ako magpapakababa? Paano ako tatanggap ng aking mga pagkakamali? Ano ang mga maliliit na bagay na aking pwedeng maitulong, hindi lamang sa material na bagay, kundi doon sa magandang samahan sa loob ng pamilya. Lagi mong ilagay sa puso't isip namin na may mga dahilan, mayroon kang dakilang plano kung bakit mo kami inilagay sa aming pamilya. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat pamilya ng aming kongregasyong ito. Lahat kami ay maging mabuting katiwala ng aming pamilya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay ang paglihom ng handog ng mga kapatid na Esme at Mel de Reyes.
kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Inaanyayahan po sa dakong harapan ang mga sumapit sa kaarawan, anibersaryo at may mga natatanging pasasalamat para sa pagbabasbas. Lahat po na may nais ipagpasalamat sa Diyos, inaanyayahan po sa harapan upang iparating sa Panginoon ang inyong tunay na pasasalamat. Lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalahan, kay Kristo na laging nagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Patuloy na nagbibigay linaw sa aming mga katungkulan sa aming pamilya. Patawad po kung may pagkakataon na kami ay nagkulang at sa mapapagitan nito'y patuloy naming nauunawaan, pagsikapan naming mapunan, maitama yung aming mga pagkukulang sa nakaraan. Ang mga kapatid mo ito, Panginoon, ang mga anak mo ito na nasa harapan, ano man ang kanilang ipinagpapasalamat, ikaw ang nakakaalam nito at sa pamamagitan ng pagpapatong ng aming kamay ng Pastor Benji, ang iyong pagpapala ang igawad sa bawat isa sa kanila.
Doxoloya. Walhati't papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal na anta ng mga nilalang. Amen. Tanggapin natin mga kapatid ang mayamang pag-ibig ng Diyos sa mga langit, ang patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, ang pakikipisan at pang-aali ng Diwang Banal, ang patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. 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 Awitin po natin ang hymno recessional bilang 297, yamang ating namasdan. Yamang ating namasdan sa mundong nagdaraan, ang iba't ibang pagsubok sa buhay. May mga tandang tunay si Jesucristong banal, sa kanyang nalalapit na pagtatal. Si Kristo ay darating na at nasa pintuan na. Tayo'y dapat sumunod sa kanyang mga utos upang tayo'y di abuti ng lungkot. Yayamang malapit na si Kristo mapaninda, na siyang hahatol sa isa't isa. Ating ihanda't winabuhay natin kaluluwa nang maging karapat-dapat sa Kanya. Si Kristo ay darating na at nasa pintuan na. Tayo'y dapat sunod sa kanyang mga utos upang tayo'y di abutin ng lungkot. Doon sa